Hello po, tara samahan niyo na naman ako uling magluto. Gawa tayo ngayon ng creamy mash green peas. Ito na po ang ating mga kailangan. Kailangan natin ng green peas, butter, water, milk, pepper, and salt. So, umpisahan na natin. Salang na natin ang ating saucepan. So, ayan. Lagay natin ang ating green peas. Lagyan natin ng konting tubig. Oops, napadami. And then, pakulaan natin. So, mag-antay lang tayo, no? Ang mga siguro 2 to 3 minutes until lumambot ang green peas. Kung meron naman kayong green peas in can, i-drain nyo lang siya and then wash it with water kasi masyado siyang maalat or meron siyang preservative. So, it's better na i-wash nyo siya ng tubig. I think mas madaling gamitin yun, no? And then, antay na lang muna natin itong maluto. Ayan, i-check na natin ang ating green peas. Mas mainam to kung labog, no? Para hindi kayo mahirapang mag-mash. Make sure malinis ang kamay. Ingat po, mainit. Ayan, matamis siya. Luto na. I-off na natin ang kalan. So, ayan. I-drain natin ang tubig. So, habang mainit pa siya, lagyan natin ng butter. Para matunaw agad ang butter. So, importante na mainit pa yung ating na-prepare na green peas. So, ayan, nilagyan natin ng butter. And then, atin siyang i-mash. Wala po akong potato masher. So, ito na lang ang gagamitin ko. Try ko siyang i-mash. Actually, mahirap siya. I think much better kung fork ang ating gagamitin. So, pag ma-mash, mahirap gamitin to. Mas mainam po na pamalit itong green peas kaysa sa potatoes. Yung mga mahihilig dyan sa mashed potatoes, masarap yun, pero
As in, puro carbs talaga siya. I don't think na may fiber ang potatoes. Except kung kakainin nyo ang balat, yun ang fiber niya. Hindi kagaya nitong ating mashed green peas. Yan, kasama yung balat sa ating pagmamash. Naluto na siya pero hindi siya nalabog ng husto para hindi kayo mahirapan. Siguro much better na labugin talaga. Or you can use yung blender siguro na para talagang smooth ang texture. Smooth ang texture. Kana na blender siya. So, you just continue mashing hanggang maging smooth siya. So, depende sa inyong preference. So, ayan. Lagyan natin ng konting milk ang ating green peas. Ayan, nalagyan natin ng milk. Lagyan natin ng salt. Ating ground pepper. Mix lang natin siya. Just mix and mix and mix. Mash and mash and mash. Hanggang maging turog na turog talaga to. Hindi siya magandang tignan. So, I'll try na i-ano siya. Gamitan ng ating magic mixer para maging smooth. So ayan, dinivide ko siya into half. So yung kalahati, hindi ko siya idudurugin ng husto. But this one ay ating i-mash. Mash natin siya. So, ito, na-mash ko na siya, no? Hindi ko na pinakita kasi maingay. Ayan. Kita nyo. Nag-add pa ako ng more milk kasi kailangan medyo, ano siya, mushy. Mushy ba tawag doon na? Para durog na durog. As in, medyo, ano siya. Dapat ay ano tawag dito, hindi ano ang consistency niya hindi compact, hindi ano, dapat medyo alam niyo malabnaw ng konti. So nag-add ako ng konting pang milk, i-adjust nyo lang yung lasa. So okay nang bahalang magdagdag ng timpla. Actually, matamis siya. And then, add ko yung natirang
hindi ko dinurog kasi dapat ma-fiber. Hindi nadurog yung fiber para mas ano siya sa tiyan. Magkaroon ng fiber walls ang ating tiyan bago kumain para daw hindi agad mag-spike ang sugar. So, ayan. Actually, malinamnam siya. Pwede nyo siyang kainin as it is or as side dish. Pwede nyo lagyan ng any toppings na gusto nyo. I'll add a little more butter. You can add cheese if you want to, for more creaminess. So, ayan. Ready na ang ating creamy mashed green peas. Mainam po ang green peas, rich in fiber and proteins and low carb siya. Sana ay i-try nyo. Sigurado akong mag-e-enjoy kayo. Happy eating!